Sa bahaging ito nang makarinig naman si Xiaolong ng tunog, ay nakita ng kanyang mga viewers ang pagdaan ng mistulang isang tao mula sa bintana ng pintuang ito. Natatakot Hindi ito napansin ni Xiaolong ng mga oras na ito, pero sinabi ito sa kanya ng kanyang mga livestream viewers. Agad naman na pinuntahan ni Xiaolong ang pinto, pero hindi niya na ito nagawang buksan. 你妈逼！谁呀？这啥玩意儿？能耐，咱俩对面1米之内，咱俩就搏。灯亮了，哪他妈有灯啊？这他妈是外边的路灯，你有病吧？ What? 哎呦我！ Dumano kulay itim na anino. Sobrang creepy niyan, Diego. 是有， Kinakabahan na si Diego. 我操你妈！ Kagaya ng palaging ginagawa ni Xiaolong, ay sinubukan niya ring hamunin na magpakita sa kanya ang kung anumang naroon sa loob ng gusali. What the heck? At sa bahaging ito ay napansin niya na nakabukas ang ilaw sa labas. At dito nga ay bigla na lang may isang itim na figura na mistulang isang tao na dumaan sa bintana. Hindi niya natutuloy yan. Lumabas naman si Xiaolong para tignan kung sino ito. Pero kagaya ng inaasahan, wala namang tao na naroon. Pero di pa siya nagtatapos. 哎我操你妈！操你妈！哎，你谁呀？哎呀我操你妈！哎我哎呀我的妈！我都说不玩了，我操你妈！ 哎，我操，谁呀？护士，你真出来啊？还是远，能近点吧？ Habang patuloy na naglilibot si Xiaolong ay nakita niya mula sa dulo ng hallway na ito ang mistulang isang babae na may itim na buhok, puting muka at puting sombrero na para bang isang nurse na nakaupo sa lamesang ito. At nang sinubukan niyang ang lapitan ng babaeng ito ay bigla na lang lumabas sa mga kamang ito na para sa mga bagong silang na sanggol. Gayunpaman ay sinubukan pa rin ni Xiaolong na lapitan ng lamesa pero wala na ang babae roon. At dito na nagdesisyon si Xiaolong na tapusin na ang kanyang investigasyon.